Amen. Kung paano natin po sa buhay ng bawat isa, tayo po mag-usap sa ating gawain, sa ating Bible study. Tayo po tumayo, tayo po magalak at magbatian po sa bawat isa. Aklat po ng Salmo, chapter 105, verse 1 to 3. Sa aklat po ng Salmo, chapter 105, verse 1 to 3. Amen. Sa nakatagpo na po, sabay-sabay po nating basahin. Verse 1, Pasalamatan niyo, Panginoon, sambahin niyo siya. Ihayag sa mga tao ang kanyang mga ginawa. Awitan niyo siya ng mga papuri. Ihayag ang lahat ng kamangha-mangha niyang mga gawa. Purihin niyo ang kanyang banal na pangalan. Magalak kayo, kayong mga lumalapit sa Panginoon. Amen. Patuloy tayong magalak sa presensya ng Panginoon. Alam natin ang Panginoon ay sumasa atin at sumasama sa atin. Amen. Tayo manalangin. Hallelujah, Jesus. Kayo mabuting Panginoon. Karapat-dapat kayo sa pagsamba at papuri, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord God, patuloy kami lumalapit sa inyo, Panginoon. Alam namin, masamahan niyo kami. Alam namin, Panginoon, Lord God, na kayo ay sumasama sa amin sa gabing ito, Lord God. Lord God, patuloy kami lumihingi, Panginoon, Lord God, sa inyo ng gabay, Panginoon, sa patuloy na sa gawain na ito. Magmula sa akin, Panginoon, na sa gagamitin niyo, Panginoon, sa maghahayag ng salita, Lord God, alam namin, ang mga salitang ito, Lord God, ay makakatulong sa buhay namin sa lupang ito, Lord God. Magpapalakas sa amin, Panginoon, patuloy mag-manifest ito sa aming buhay, Lord God. Tulungan niyo bawat isa kayong lakit at mataas, Lord God, hiyang sa mga sarili, Panginoon. Gamitin niyo lamang kami ngayon sa inyong kalooban, Lord Diyos. At patuloy namin tinatanggap ang katagumpayan, Lord God, ng gawain na ito, Lord God. Patuloy namin yung tinataas, pinupulit sinasamba sa buhay na ito, Lord God. In Jesus' name, Amen. Amen. Patuloy tayo magalak, tayo mag-aawitan. Pangunahan po tayo ni Sister CJ Luis. Praise. Purihin ang Panginoon. Patuloy po tayong umawit sa Diyos. Awitan natin tayo magpasalamat ng buong dalak. Tayo magbigay papuri sa Diyos sa buhay. Sige po tayo po magpasalamat. Pasalamatan ng Diyos. Hallelujah. Pasalamatan ng Diyos. Pasalamatan ng Diyos.
pagtagapamulit. Amen. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay makakapakinig ng salita ng Diyos. At prepare po natin ang ating mga sarili sa isip salita. At patuloy nating ma-receive kung ano yung sasabihin ng Panginoon sa bawat isa. Alam natin may mga personal tayong revelation sa makikinig natin at patuloy tayong magnasa ng pagsama at pagkilos ng Panginoon. Tayo po ipamangunahan sa ating Word of God ni Brother Marvin. Amen. Kumusta ang pagsunod, ang pagsamba natin sa Panginoon? Magkumustahan tayo ngayon. Kumusta na? Yun. Kaya natin sa gabi nito ay muli tayong pahalangan ng Panginoon sa ating pagsamba at paglapit sa Kanya. Baka marami na nakakalimot sa pagsamba sa Panginoon. Yung tunay na pagsamba sa Panginoon. Kaya, kung may banal po kayong kasulatan, nagpapagbukas po kayo sa atin sa Mateo 15:8 and 9. Pwede tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Mateo 15:8 and 9. Ito po ka ng bawat isa. Kaya sabay-sabay po natin basahin yung salita ng Diyos. Ginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi ng nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sapagkat ang mga ituturo nila ay mga utos ng tao. Ama namin Diyos na makapanginoon sa lahat. Salamat o Lord God sa salita mo. Nabasa po namin sa gabi ito. Pag-aaralan namin sa gabi ito, Lord God. Lord, bigyan mo po kang bawat isa, Panginoon, ng revelation, Lord God, kaunawaan, Panginoon, at matanggap namin ang iyong salita ng iyong Panginoon. Hindi lang po namin matanggap, Lord God, at makita sa aming buwan ito, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon. Pangunahan mo po ako, Panginoon. Wala po akong magagawa, Panginoon. Hindi mo ako sasamahan, Panginoon. Lalo na dito po ako, Panginoon, sa harapan ito, Lord God, at papagamit sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, sa bawat makikinig din, Panginoon, sa mga lang po sa isipan, O Lord God, na matanggap nila ang mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat na namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. This is the day. Ito na yung first time kung tatayo sa Bible study. Salamat sa Panginoon sa gano'n ito. Kaya, kumusta po ang bawat isa, baka may nanlalamig na o manlalamig pa lang sa gawain ng Panginoon. Kaya, tinanong ko ang bawat isa kung kumusta ninyo. Paglilingkod natin sa Panginoon, tapat pa ba at nagpapatuloy pa. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po, dito sa talatang ito, kung mabasahin natin po hanggang sa 30, dito sa 1, ito po yung pagkuhan nila pagsamba nila sa sinaunang panahon. Kaya nasabi ng Panginoon na ginagalang lang nila sa labi, wala sa aksyon. Kaya tatanungin ko, bakit nasabi ng Panginoon ang talatang ito na Matthew? Ito po ay sinabi ng Panginoon para suwain sila o ilantad yung kanilang pagkukunwari patungkol sa tunay na pagsamba sa Diyos, na walang saysay ang kanilang pagsamba. O kaya tinatawag itong vain o walang kabuluhan. Nabanggit din ito sa Isaiah 29:13. Ipabukas po kayo sa Isaiah. Isaiah 29:13. Basahin ko na lang po. Sinasabi ng Panginoon, ang mga taong ito'y nagpupuri at nagpaparangal sa akin sa pamagitan ng kanilang mga bibig, pero ang puso nila ay malayo sa akin. At ang pagsamba nila
sa akin ay ayon lamang sa tuntunin ng tao. Kaya sa Old Testament pa lang na ihula na yung pagkakuan sa kanyang salita. Alam niyo mga kapatid, mayihambing natin kung talatang yan sa panahon natin ngayon. Sa ating mga Kristiyano na lang, sa anong paraan? Pwede tayong busy dito sa ministry, pero yung puso natin malayo na sa Panginoon. Pwede tayong active, pero yung present ng Diyos, wala na. Pwede tayong kumanta, magturo, o kaya naglilinis dito sa loob, pero hindi na natin naririnig yung tinig ng Panginoon. Diba? Kaya sinabi sa talatang iyan na sa labi na lang natin siya sinasamba. Wala naman tayong pag-ibig, wala na yung tunay na pag-ibig kung saan kung naranasan natin yung unang kinatagpo tayo ng Panginoon, kung yung unang pag-ibig na natin na kahit na di tayo nakakatayo o kaya wala tayong tayo, nandito tayo ay kinig. O kahit na walang ministry, nakikita pa rin yan po, yung bunga ng Holy Spirit sa atin. Kaya nga binigay na yung Holy Spirit sa atin eh. Naniniwala po ba kayo na nandyan na sa atin? Ang gagawin na lang natin ay i-practice yan at ipakita na tayo tunay na anak ng Diyos. Para talagang makita nila na tayo naglilingkod ng tapat. Kaya yung sabi dyan sa Matthew 15:18. Kaya minsan akala natin okay na kasi marami na tayong gagawa. O marami na tayong ginagawa. Pero sa totoo, wala pa tayong gagawa sa Panginoon. At wala tayong dapat patunayan sa Panginoon dahil ang Panginoon talaga ang nagpatunay sa atin sa kanyang katapatan. Sa kabila ng di tayo tapat, kung minsan di nga tayo sumusunod nandun yung pagsuway natin. Konting ano ba yun, yung sabi lang, o may sinabi lang sa'yo, sa ating maraming karamihan, natitisod na. O ano ba yun, natitisod o kaya turn na natitisod. Nagtatampo. Yun. Kaya siguro napapansin nyo, karamihan sa atin dito, dati nag-attend, siguro nag-attend o kaya nandito, sa atin na lang. Huwag na lang tayo sa labas kasi tayo naman nandito kaya Bible study to para sa atin ito. Na tunay na nagmamahal sa Panginoon. Di ba yung iba, nandiyan noon, ngayon, sa konting sabi lang ng kapatid o ni pastor, yung nagtatampo na, matampuhin, matitusurin. Kaya hindi sabi, napakaganda ng langit para sa mga taong tapat, hindi po sa mga taong matutisurin at matampuhin. Di ba? Naniniwala po ba kayo? Ayun. Salamat sa Panginoon. Kaya, natanong ko, kumustahan. Pero ang tanong, kumusta na ba talaga tayo sa harapan ng Panginoon? Nandun ba yung pag-ibig ba natin sa gawain ng Panginoon? Amen. Ganay na nga tayo ng pag-ibig. Diba? Kumusta na po yung devotion natin? Yung pagkipag-ugnayan natin sa Panginoon? Kumusta na yung prayer life natin? Kapag tayo nag-iisa? Kayo na pong sasabot niyan. Kumusta po yung puso natin na pagod na sa paglilingkod ng Diyos? Di ba pagod si nanay? Para bang ayaw mo lang ipalata, baka makita na yung pastor o kapatid. Di ba? Kaya salamat sa Panginoon. Hindi tayo sa gabi nito na mag-aaral sa kanyang mga salita at magpalakasan dahil baka may nanlalamig na o manlalamig pala. Hayaan natin na yung salita ng Diyos ay magpalakas sa atin yung gabi. Diba? Pwede rin tayong busy sa ministry pero wala na yung pag-ibig natin. Nag-attend na lang tayo pag may tayo o kaya nandito na lang tayo
na nakikinig pero wala na yung kaseryosohan ba sa pakikinig. Kaya, hayaan natin na yung presence ng Panginoon ay muli natin madama. Kaya na, huwag lang kayaan na yung madamig tayo. Kasi darating din ang panahon na paparating na yung Panginoon natin na di tayo matagpuan sa kanyang gawain. Diba? Tapos tatanungin natin, Panginoon, bakit di ako nakasama? Ngayon, magbukasan po kayo sa sa Pahayag 2:4. Pahayag 2:4. Ito pong sabi sa Pahayag 2:4, ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. Ito ang ayaw ko sa inyo. Ang inyong pag-ibig sa akin ngayon ay hindi tulad ng dati. Bakit nabanggit na naman ng Panginoon to? Kasi alam niya yung puso't isipan natin, wala tayong maililihim sa Panginoon. Lantadat sa Kanya. Kaya, wag na sana nating hayaan na kumantong sa pagtalikod yung mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Kaya lang naman nakakalugod sa kaya naman tayo yung bang hindi na tayo magpatuloy dahil sa siguro isa ba yan yung dikta ng sitwasyon. Wala na yung pundasyon ng pananampalataya natin dahil kasi nadidiktahan na tayo ng sitwasyon. Tulad ng trabaho. Yes, yung patutuwa ko na lang kung first time ko. Yan yung favorite place ko kay Nanay Ining. Di ba? Diyan po ako noon eh. Kasi wala po akong nadidiktahan po ako ng trabaho na pupunta lang po ako dito para matawag na Christian. Naging po dyan pagkatapos umuwi. Pero ang tutunan umuwi ako dahil sa part-time. Kasi alam niyo naman ang part-time, malaking kitahan dyan. Hindi naman may tatago. Kaya, salamat sa Panginoon dahil sa pagkikinig ko sa inyo. Lalo na, na nung nag-desire ako na, sabi ko, Lord, bakit sila nagagamit? Ako hindi. Nandun yung inggit ko kasi yung mga katulad ninyo nagagamit dito sa harapan. Tapos sabi ko, Lord, matanda na ako, dito ako nagagamit. Pero sabi naman, paano kita gamitin? Nakakento ko sa asawa ko, sabi ng asawa ko, paano ka naman gagamitin? Gatan ka lang ng linggo, umuwi ka naman talaga. Agad napagsabihan pa eh. Salamat sa Panginoon dahil may asawa kong gano'n. Hindi naman yung masakit yung loob ko, pero di naman masakit yung loob ko sa pagsabi niya kasi alam ko totoo eh. Yun yung nangyayari. Nakikita niya kasi kasi alam ko na sabi niya yung kasi mahal niya ako. Yun eh. Kaya, kaya salamat sa Panginoon na habang binubuo tayo ng Panginoon, salamat sa mga aral na narinig ko rin dito na natanim sa aking puso. Yes, yung mag-desire ka na lumapit sa Panginoon ay isa yun yung dinesire ko rin na makapaglingkod. Kaya salamat sa sunong nagturo ba nun sa Bible study sa Desire, si Sister Biana ata eh. Yun, hindi ko makalimutan yun eh, Desire, sa paglapit sa Panginoon. Yun yung pinaka mahalaga sa atin, yung may desire tayo na lumapit sa Panginoon. Yung may kusa ba. Hindi mo na sasabihin na pumunta ka doon dahil may gawain. O gagawin mo to. Yung pinaka-importante yung desire mo eh, yung may pag-ibig ka sa gawain ng Panginoon. Doon makikita talaga na ikaw yung tapat at ikaw yung anak ng Diyos. Marunong kang sumunod at may pagpapasakop sa Panginoon.
Kaya, dito nasabi ng Panginoon na wala na yung dati. Dahil sa dikta siguro ng sitwasyon. Pero huwag nating hayaan na diktahan tayo ng sitwasyon. Hayaan natin diktahan tayo ng Panginoon para sa sitwasyon na yan. Kaya, salamat sa Panginoon. Napaka-konti lang po ang pag-aaralan natin ngayon. Ito po paalala ng Panginoon sa atin. Ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay hindi gawaing panlabas lamang. Dapat may pag-ibig sa lahat ng ginagawa mo. Hindi lang obligasyon o responsibilidad. Dapat may may pag-ibig tayo. Hindi lang tayo nandito kasi hindi responsibilidad ko kasi na dumayo. Ganyan yung may responsibilidad ka lang ba? Mas maganda yung may pag-ibig ka kasi kung may pag-ibig ka, nagagawa mo yung responsibilidad mo sa gawain ng Panginoon. Hindi yung responsibilidad, yung nauuna. Mas maganda yung may pag-ibig ka nauuna bago magawa ang responsibilidad. Diba? Kaya napakaganda na tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Oo, bagamat kung minsan natatamaan tayo, nandun yung kirot sa puso natin. Kung maalala natin yung kanta natin nung anniversary, yung The Father's Hand, kung maunawaan natin habang hinuhubog tayo ng Panginoon, sa nais ng pagkahubog sa atin, may masasaktan at masasaktan yung damdamin natin. May tatanggalin na hindi maganda dahil alam niya yung pagkatapo sa iyo ay dapat na yung kahalintulad niya. Di ba? Kaya unawain natin yung Father's Hand, yung kanta natin. Kaya habang tayo inuubog ng Panginoon, hayaan natin na, oo, madurog man yung puso natin, yung damdamin natin. Pero hayaan natin na yung pag-ibig ng Panginoon ay mabuo muli sa puso natin. At makapaglingkod tayo ng tapat. Diba? Mas gusto kasi ng Panginoon yung pusong tapat kaysa sa mga yung magaling na performance natin na magaling. Oo, magaling ka nga na magturo, magaling tumuktok, magaling ka sa lahat sa gawain, pero wala yung puso mong tapat. Yun yung hinahanap ng Panginoon na yung pusong tapat sa kanyang paglilingkod. Diba? Kaya dito po ulit sa John 15:4. Sa 15:4 po. Ito po, sa English po, abide in me and I in you. Diba? Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Yun yung gusto ng Panginoon Sa anong paraan tayo mananatili? Diba? Una, yung pananampalataya natin sa Panginoon. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Manalig tayo ng buong puso. Kahit sa anong sitwasyon, anumang pagsubok, makikita yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Tulad ng sinabi ko sa atin kanina, na di dapat tayo diktahan ng sitwasyon. Hayaan natin yung Panginoon na magdiktat sa atin para sa sitwasyon. Diba? Kaya sinabi dito sa Hebrew 11:6, hindi maaari kalugtan ng Diyos ang sinumang walang pananampalataya. Yan po ang una. Pangalawa, sa pagsunod-panansigit natin sa Panginoon, ang pagbabasa natin at pagninilay sa salita ng Diyos. Diba? Baka nakakalimutan na natin yung pagbabasa natin, kaya ito, nalalamig na tayo. Huwag naman sana yung people change. Diba? Okay lang na bago tayo sa kabubuti ng Panginoon. Kaya lulugod ng Panginoon, huwag lang ikakasama natin. Dito, sinabi sa Joshua 1:8, pagpulubulayan mo ito araw o gabi upang masunod na lahat ng kasulat dito. Ito po yung mga paalala para po tayo yung makapanatili sa piling ng Panginoon. Pangatlo po, ang panalangin. Kaya kanina natanong ko kung kumusta na yung prayer life natin. Diba?
kung nananalangin pa tayo o hindi na. Kasi sabi sa 1 Thessalonica 5:17, manalangin kayo ng walang patid. Pangatlo po yan. Pang-apat, ang pagsunod sa kanyang kalooban. Hindi sapat kung kaalaman lamang ang makita sa atin, kundi dapat makita na maisabuhay natin yung salita ng Panginoon. Yeah. Ito sabi sa 1:14-15, kung iniibig nyo ako, ito pa rin nyo ang aking mga utos. Yeah. Ang 5, ang pagkakaroon ng malinis na puso at pagsisisi. Dumalayo tayo sa Diyos kapag may kasalanan. Kahit mahalaga yung pagsisisi natin, yung panunumbalik natin sa Panginoon. Sabi ko sa 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat, makatarungan upang tayo'y patawarin. At ito sa panguli, sa paano tayo manatili sa piling ng Panginoon, ay ang pag-ipag-ugnayan sa kapwa mananampalataya. Dahil sasabi sa Hebreo 10:25, pinaalalahanan tayo huwag pabayaan ang pagdalo sa pagtitipon ng mga mananampalataya tulad ng mga ganito. Naway magsilbi pong aral o maitanim sa pinakamatabang puso natin ang mga salitang ito para tayo makapanatili sa piling ng Panginoon. Kaya salamat po sa gabing ito. Yun lamang po ang ating babahagi sa bawat isa. Naway pagpapala ng Panginoon ay sumati. Ay tutumayo at manalangin. Ama namin makapangyarihan sa lahat. Salamat o Panginoon na sa mga salita mo, Panginoon, na ihayag sa gabi ito, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na muli po kami muling manumbalik ang pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin po, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, isang pusong tapat ang likahin mo sa aming, Panginoon. Isang pusong nagpapasakop sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Isang bagong damdamin, Panginoon. Damdamin na hindi matitisurin, hindi matampuhin, O Panginoon. Lord, yun po ang likayin mo sa bawat isa, Panginoon, na sa amin sa gabi nito, Lord God. Lord, muli mo pagtibayin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Alam namin kayo, Panginoon, ang may akda ng aming pananampalataya, Lord God. Huwag mo, Panginoon, hayaang malamig, Lord God. Lord, bigyan mo pa kami, Panginoon, ng desire mo liyo, Lord God, sa makalapit sa iyo ng totoo, Panginoon. Hallelujah. Lord, bigyan mo, Lord God, ng bawat isa, Panginoon, na makita sa aming Panginoon ang bunga ng Espiritu, Panginoon. Wala na kami ibang aasahan, Panginoon. Dahil ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Ikaw ang darating na pag-asa, Panginoon. Wala nang iba, Panginoong Yesus. Lord, sa gabi nito, Panginoon, nalangin po, Panginoon, na ang bawat salita mo na aming narinig ngayon, Panginoon, ay magsilbing aral, Lord God. Magsilbing gabay sa aming buhay, O Lord God, upang kami makapanatili sa iyo, Panginoon. Naway, Panginoon, huwag kaming ditahan, Panginoon, ng sitwasyon, O Lord God. Bagamat tulungan mo kami, O Lord God, sa mga sitwasyon, O Lord God. Oo, Panginoon, maraming alalahanin, maraming pagsubok, O Lord God. Lord, kung di mo po tatanggalin ang mga pagsubok mo, Panginoon, dalangin ko lang ako, Panginoon. Tulungan mo po kami na magpagtagumpayan mo, O Lord God. Samahan mo po kami, O Lord God. Dahil sa iyo na lang kami umaasa, Panginoon.
Lord, salamat po, Lord. Salamat sa iyong mga salita po. Hallelujah. Kaya, Panginoon, mamuling Panginoon, muli mo kami makita. Muli mo makita yung pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, sa mga po, Panginoon. Sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas na po